Hindi nakakataya ang inyong sanggol, posibleng siya ay may Hirschsprung's disease. Ngunit maaaring unang pagkakataon niyo pa lamang makarinig ng ganitong klaseng sakit. Kaya tara, ating tatalakayin ngayong araw sa video na ito kung ano nga ba ang Hirschsprung's disease, ang mga simptomas nito, kung paano nangyayari ang sakit na ito, at ang mga maaaring panlunas para dito. Ang Hirschsprung's disease ay isang kondisyon kung saan nagkakaroon ng bara sa bituka ang isang bata dahil sa kakulangan ng mga nerve cells dito. Tinuturo itong isang birth defect kung saan nagkaroon ng problema sa paglaki ng sanggol sa sinapupunan ng kanyang ina. Kaya't ating tutunghayan kung paano nga ba nangyayari ito. Ngunit bago ang iyon, ating munang talakayin kung ano-ano nga ba ang mga sintomas ng Hirschsprung's disease. Kagaya na nabanggit ko kanina, isa sa mga pangunahing sintomas ng sakit na ito ay ang hindi pagtatae ng sanggol sa loob ng 48 oras pagkatapos ito'y pinanganak. Bukod dito, maaari ring maging sintomas ang mga sumusunod: constipation at pag-uutot, namamagang tiyan, at pagsusuka. May mga pagkakataon din na hindi mo nahalata ang mga sintomas na ito pagkapanganak ng isang sanggol, ngunit mas lumalabas lamang pagkatanda na niya. Sa katunayan, isa sa bawat 2,000 hanggang 5,000 mga bagong pinanganak na sanggol ang mayroong sakit na ito. Bukod dito, sinasabi rin na pangsyam ang Hirschsprung's disease sa mga nangungunang sanhi ng pagkakamatay ng mga bata dito sa Pilipinas. Ngunit paano naman ito nangyayari? Mayroon tayong mga nerve cells na tinatawag na ganglion cells. Ang mga cells naman na ito ay nagmumula sa mga tinatawag nating neural crest cells. Naglalakbay ang mga ito pababa sa buong kahabaan ng bituka habang lumalaki pa ang sanggol sa sinapupunan. Pagsapit ng mga 12 linggo ng pagbubuntis, dapat ay nakarating na ang mga cells na ito hanggang sa pinakadulo ng bituka. Sila ang kumokontrol sa paghigpit at pag-relax ng mga kalamnan ng bituka, kaya't normal na naitutulak palabas ang dumi ng sanggol pagkapanganak nito. Ito ay bahagi ng tinatawag nating enteric nervous system na nagpapaandar sa paggalaw ng ating mga bituka, kaya't mahalaga sa normal na pagdudumi. Sa Hirschsprung's disease o congenital aganglionic megacolon, nagkakaroon ng abnormal na pag-unlad dahil hindi nakakarating ang mga neural crest cells sa huling bahagi ng bituka. Dahil dito, hindi nabubuo ang ganglion cell sa bahaging iyon. Kapag maliit lang ang bahaging walang nerve cells, ito ay tinatawag na short segment Hirschsprung at mas madalas itong mangyari. Ngunit sa iilang kaso, mas malawak ang naapektuhan at maaari itong umabot sa malaking bahagi ng colon o maging sa small intestine o maliit na bituka. Ito ang long segment Hirschsprung. Dahil walang nerve cells na kumokontrol sa pag-relax ng kalamnan, nananatiling nakakontract ang apektadong bahagi ng bituka at bumabara ito. Bilang resulta, naiipon ang dumi at lumalaki ang bahagi ng bituka na nasa itaas ng bara at lumiliit ang tumbong. Ito ang dahilan kung bakit nagdudulot ito ng mga sintomas tulad ng hindi pagdumi, paglaki ng tiyan at hirap sa pagpapakain. Bukod dito, tumataas din ang panganib ng enterocolitis, isang seryosong impeksyon ng bituka na maaaring magdulot ng lagnat, matinding pagtatae, at maaaring maging banta sa buhay kung hindi agad maagapan. Kaya dahil dito, alam natin na kapag may naging problema sa pag-unlad ng cells na umaagang yugto ng pagbubuntis, maaari itong magdulot ng pangmatagalang epekto sa pag-unlad ng buong organismo. Ngayon, nadako naman tayo sa mga sanhi at mga risk factors ng karamdaman. Hindi tiyak ang sanhi ng Hirschsprung disease, ngunit kadalasang nauugnay ito sa gene na tinatawag na RET, na maaaring namamana o hindi. Ang RET gene ang nagbibigay instruksyon para sa pagbuo ng proteinang tumutulong sa pagdevelop at paggalaw ng neural crest cells. Kapag may mutation dito, nagiging non-functional ang RET protein, hindi nakapagbibigay ng signal, hindi nade-develop ang enteric nerves at nagresulta sa ganglionic colon. Masataas naman ang tsansang magkaroon ng Hirschsprung disease kung may family history, lalo na kung may RET mutation, kapag lalaki, kapag may genetic syndromes gaya na ng Down syndrome. At ang huli ay ang premature na pagpapanganak ay isa ring potensyal na risk factor.
So, paano ba maaayos ang ganitong sakit? Ang pangunahing lunas sa Hirschsprung disease ay surgery dahil hindi pwedeng gumana ang bitukang walang nerve cells. Ang pangunahing surgery ay ang pull-through. Sa pamamaraang ito, inaalis ng surgeon ang bahaging walang nerve cells. Tapos, ang malusog na bahagi naman ay hinihila pababa. Ikinokonekta ito diretso sa anus o puwet. Kadalasang ginagawa na ito ngayon gamit ang minimally invasive na paraan or laparoscopy. Kapag malubha naman ang kaso, ay sinasagawa ang ostomy surgery. Ginagawa ito kung masyadong namamaga ang bituka o may malubhang impeksyon. Gumagawa ng stoma kung saan lumalabas ang dumi sa isang bag tapos pinapahinga muna yung bituka. Pagkatapos, isinasagawa ang pull-through at isinasara na ang stoma. Pagkatapos ng operasyon o kung kailangan bago mag-opera, meron ding mga ibang lunas na hindi operasyon. May rectal irrigations para mailabas ang nakabarang dumi, dietary adjustments, bowel management programs, biofeedback therapy, at sacral nerve stimulation kung saan naglalagay ng maliit na device na tumutulong magbigay ng nerve signals para bumuti ang pagdumi. Ang layunin ng paggamot na ito ay magkaroon ang bata ng mas normal na bowel function, maiwasan ang impeksyon, at magkaroon ng mas magandang kalidad ng buhay. Makikita natin na ito ay napakahalagang talakayin dahil kabilang ang Hirschsprung disease sa mga madalas na birth defects sa bansa. Kaya bilang mag-aaral ng medisina, mabuti nating paghandaan at ang pagkakilala at pamamahala ng mga ganitong kondisyon. Dito nagtatapos ang aming presentasyon. Maraming salamat sa pakikinig.